to do what he can do para bang yung other abilities mo ma-highlight o ma-heighten. Upang tiyakin ang katuparan ng proyektong ito na binalak pa noong 1979, nagsanib puwersa at nagkaisa ang mga sumusunod na departamento: Department of Human Settlements and Urban Development, Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources, Department of Interior and Local Government, at siyempre po, Department of Labor and Employment, at ang ating pong Tanay Local Government Unit na pinangungunahan po ng ating Mayor na Rafael Tanuatco. Ang kolaborasyon at papel ng mga nabanggit na departamento at LGU ay nakapaloob po sa isang MOU na nilagdaan kanina at ipipresenta sa ating mahal na Pangulo ng mga pinuno ng mga nabanggit na departamento at Mayor ng Tanay Rizal. At ang pinakatampok na bahagi ng ating programa ngayon ay ang may kaugnayan sa ating Labor Code of the Philippines. Ngayon ang ika-50 taong anibersaryo ng Labor Code of the Philippines o Batas Paggawa. Kaya marapat lamang na itampok ang patuloy na kaangkupan at kahalagahan ng batas na ito sa ugnayan ng mga manggagawa at mga namumuhunan sa mga nagdaang panahon at hanggang sa ngayon. Ang Labor Code ang naging pananggalang, gabay at patnubay sa pangangalaga sa ating mga manggagawa. Kaya kung walang Labor Code, walang kalasag at armas na magbibigay buhay at proteksyon sa karapatan ng mga manggagawa. Kung walang Labor Code, walang matibay na batayang legal, ang mga karapatan kagaya ng kalayaan at karapatang mag-organisa at sama-samang pakikipagnegosasyon para sa mga karagdagang benepisyo at seguridad sa trabaho. Kaya ating pasalamatan na may Labor Code na siyang bukal ng karapatan ng mga manggagawa at siya rin namang pamantayan at basihan ng tama at makataong pamamalakad ng mga namumuhunan sa ating bansa. Atin po mamayang matutunghayan ang naging maikling papel o papel na may kaugnayan sa naging bahagi nito sa buhay manggagawa. Bukod sa selebrasyong ito, nakasama ang ating mahal na Pangulo, may mga programa at pagdiriwang din na ginaganap sa iba't ibang funding ng ating kapuluan. Bahagi ng mga pagdiriwang na ito ang mga jobs fair, kadiwa ng Pangulo at pagkakaloob ng ayuda ng pamahalaan sa mga karapat-dapat na tulungan kasama ang mga kabataan. Kaya naman, sa ngalan ng DOLE, nais kong taimtim ng pasalamatan ang lahat ng departamento at ahensya ng pamahalaan na tumulong at nakiisa sa DOLE upang ang programa sa araw na ito ay mabuo at maisagawa ng maayos at matagumpay. Nais ko rin pasalamatan ang mga leader at kinatawan ng sektor ng manggagawa at mga namumuhunan sa kanilang pagdalo bilang mahalagang bahagi ng ating selebrasyon. Taus-pusong pasasalamat din sa mga business organizations at employers na katuwang ng DOLE sa mga jobs fair nationwide at sa mga nagsilahok sa pagdaraos ng kadiwa ng Pangulo. Sa inyong lahat na bahagi ng ating ginaganap na Labor Day with the President, isang mainit na pagtanggap at taus-pusong pasasalamat sa inyong paglalaan ng mahalaga ninyong oras. Kalakip ang mensahe na sa bagong Pilipinas, manggagawang Pilipino, kabalikat at kasama sa pag-asenso. Mabuhay ang mga manggagawa, isang makasaysayan at makabulong araw ng paggawa sa ating lahat. Maraming salamat po.
Thank you, Secretary Laguesma. And now, Labor Secretary Laguesma, together with Human Settlement Urban Development Secretary Acuzar, Public Works and Highways Secretary Bonoan, Environment Secretary Loizaga, Interior and Local Government Secretary Abalos, and Tanay Mayor Tanwatco shall present the signed Memorandum of Understanding to the President on the Joint Development Plan and establishment of the Workers' Rehabilitation Center Complex of the Employees' Compensation Commission and the massing model of the WRCC. The Workers' Rehabilitation Center Complex will provide a state-of-the-art return-to-work services for industrially disabled workers and disabled soldiers under the Employees' Compensation Program. Thank you, Mr. President. We shall now proceed with the memorialization of the 50th anniversary of the Labor Code of the Philippines. Please focus your attention to the screen for the video entitled Labor Code, A Journey from the New Society to Bagong Pilipinas. Asahan po ninyo na hindi kailanman magpapabaya ang inyong pamahalaan sa larangan ng paggawa at empleo, lalo na sa ilalim ng aking pamamalakad. Bilang Pangulo, ipinapangako ko na ang proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino ay mananatiling pangunahing prioridad ng aking administrasyon. And now, may we respectfully request the President, together with Secretary Laguesma, Postmaster General Luis Carlos, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, and Executive Secretary Lucas Bersamin, to lead the unveiling of the commemorative stamp to signal the celebration of the 50th anniversary of the promulgation of Presidential Decree Number 442, known as the Labor Code of the Philippines. Mr. President, on the count of 3, 1, 2, 3.
Thank you, Mr. President. At this point, Secretary Laguesma and Postmaster General Carlos will present the commemorative stamp to the President. The citation reads, in celebration of the 50th anniversary of the promulgation of Presidential Decree Number 442, also known as the Labor Code of the Philippines, the Department of Labor and Employment, in partnership with the Philippine Postal Corporation, has launched and issued personalized stamps and commemorative covers depicting the law's enduring significance in achieving our vision for every Filipino worker to attain full, decent, and productive employment. For half a century now, the Labor Code remains attuned, relevant, and responsive to the DOLE's threefold mandate of promoting gainful employment opportunities and human resource development. Issued on the occasion of the 122nd Labor Day celebration this first day of May 2024 at Malacanang Palace, Manila, Philippines. Maraming salamat sa ating Executive Secretary sa kanyang pagpakilala. Secretary Luke Bersamin at ang kalihim ng Department of Labor and Employment, ang ating Secretary Bienvenido Laguesma. Andito rin po ang ating Speaker of the House of Representatives, Speaker Martin Romualdez, at ang nagbahagi sa atin ng commemorative stamp, ang Postmaster General and CEO of the Philippine Postal Corporation, Luis Carlos, ang naging awardee ng mga outstanding workers of the Republic. Congratulations at binabati ko po kayo. My fellow workers in government, ang ating mga kasama at kabalikat sa private sector, ating mga bisita, distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyong lahat. Isang maligayang pagbati sa mga kapwa kong manggagawang Pilipino ngayong araw ng manggagawa. Ikinararangal ko na buksan ang bakuran ng Malacanang sa mga natatanging panauhing kumakatawan sa sektor ng manggagawa, kasama ang mga opisyal ng pamahalaan at mga development partners natin sa pangunguna ng International Labor Organization. Taus-puso ang aking pagkakaisa sa pagkikilala sa kontribusyon ng ating mga manggagawa. Hindi lamang sa pagpapanatili ng pagkakaisa at magandang samahan sa industriya, kung hindi rin, pati rin sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Exactly 50 years ago, on these very same grounds, my father, then President Ferdinand Marcos Sr., signed the Labor Code of the Philippines in the presence of representatives of various sectors. The Labor Code, born out of the vision for development, employment, and social justice, has been one of the most enduring pieces of social legislation in the country. In his own words, I quote, I remember them vividly, growth will always be tempered by justice, and development will always be weighed by the dignity of man. Leading the celebration of its golden anniversary of the 122nd Labor Day, I proudly reaffirm the government's commitment to champion the rights of Filipino workers in pursuit of development and prosperity. Today, we stand in awe of the remarkable contributions of Filipino workers here in the country and also abroad. I offer them our gratitude and recognition as beacons of hope, as important pillars of our country's foundation. It has been their dedication and tireless pursuit of a better life for their loved ones which fuel the engine of progress in our nation. Gamit ang Philippine Development Plan bilang gabay, nagsusumikap ang pamahalaan upang mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa. Mapatatag ang ekonomiya, lumikha ang mga karagdagang trabaho at masugpo ang kahirapan sa bansa. My fellow workers, we aim not just for job growth, but for quality and green jobs that are aligned with our vision for a sustainable human capital-centered economy. The Labor and Employment Plan for 2023 to 2028, which I approved last August, supports these goals through strategies that achieve decent work for all and inclusive social protection. Last September, I also signed the Trabaho para sa Bayan Act
to bolster our jobs creation efforts, which help address various challenges like jobs, skills, mismatch, underemployment, and youth employment. In addition, we shall also continue to invest in upskilling and reskilling our workers in partnership with the private sector. I have directed DOLE to prioritize addressing underemployment by promoting training in skills that the local and international labor markets need and ensure that there is placement for those who are going to be trained. Through the TESDA, more than 2 million Filipinos have graduated from technical and vocational training courses, and over 1 million have been certified since we came into office. We are very serious about enhancing the skills of all Filipino workers, marking them job-ready for the technical and digital jobs that will be open through the investments that we have secured. In 2023 alone, our investment promotion agencies approved almost 1.7 trillion pesos in investments in various sectors. These investments are expected to create almost 108,000 jobs for our people in that year alone. Sa ating mga overseas Filipino workers, alam ko po na daman-daman ninyo ang pagkalinga ng Department of Migrant Workers sa ilalim na mapayapang Secretary Tuts Ople at ng bagong kalihim na si Hans Kakdak. Without a doubt, OFWs have had a significant role in our nation's prosperity. It exemplifies the best of what the Philippines can offer the world. We continue to assure our OFWs that within our bagong Pilipinas, this administration will never cease to provide protection, growth, and development for themselves and for their families. So on this Labor Day, I task the DMW with these simple but crucial objectives. First, strengthen protection of OFWs by making sure that government will be there during their hour of need. Towards this end, let us continue to mobilize the 2.8 billion peso Action Fund and provide protection for distressed OFWs to attain justice and be safe from harm during global crises and emergencies. Let us also likewise provide forms of assistance to OFWs requiring welfare, repatriation, and reintegration services. Second, let us strengthen our efforts on labor diplomacy at the bilateral and multilateral levels and realize our shared responsibility with host countries to ensure safe and ethical recruitment processes and just and humane conditions for our OFW. Third, let us empower our OFWs as our partners in nation building. Hence, I have directed the DMW, the DOLE, and all other government agencies to strengthen program coordination and development for the reintegration of returning OFWs. Para naman sa mga contract of service at job order personnel ng pamahalaan, marahil narinig na ninyo pero uulitin ko po, tayo ay nagdesisyon na ipagpatuloy ang inyong serbisyo hanggang sa 2025. Pag-aaralan natin mabuti ang angkop na struktura sa pamahalaan. Gagawa tayo ng mga mainam na programa upang matulungan kayong makamtan ang civil service eligibility at maging permanenteng kawani ng pamahalaan. Patuloy din na kumikilos ang gobyerno upang maibsan ang epekto ng dulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ang ating nararanasan ngayon na El Nino. Hindi po tayo nagkukulang sa pagbabantay ng presyo ng bilihin at sinisiguro natin na may sapat na supply upang maiwasan ang pagtaas ng presyo ng ating mga produkto. Dahil sa matinding init, tumataas ang konsumo ng kuryente na nakakadagdag sa pag-akyat ng presyo. Kahapon lamang ay kumilos na ang Energy Regulatory Commission o ERC upang pansamantalang isuspindi ang operasyon ng tinatawag na Wholesale Electricity Spot Market o SM kapag may diniklarang red alert ang System Operator o NGCP. Ito ay naglalayon na pigilan ang pagtaas ng presyo ng kuryente sa gitna ng kalamidad na dulot ng El Nino. Sa mga susunod na araw, ay magpapaabot tayo ng tulong pinansyal sa mga lubhang naapektuhan ng El Nino sa buong bansa. Yung mga nasiraan, mga pananim at kabuhayan dahil sa tagtuyot. Ito ay dagdag lamang sa mga programang pinapatupad ng Department of Agriculture, ang DOLE, ang DSWD.
Uunahin po natin ang mga kapatid natin sa Mindanao na naapektuhan ng tagtuyot. Ngayong taon ay pinalawig natin ang benepisyo sa ilalim ng PhilHealth. Itinaas ng PhilHealth ng 30% ang mga case rates na kanilang mga benefit packages. Itinaas din ito ang Z-benefit package para sa breast cancer mula 100,000 pesos hanggang sa lagpas 1 milyong piso. Pinalalawig din ng PhilHealth ang konsulta package upang madagdagan ng mga diagnostic test. Nitong 2023, naitala natin ang Pag-ibig Fund ang pinakamalaking pautang para sa pabahay na nagkakahalaga ng higit 126 na bilyong piso. Bahagi nito ang Affordable Housing Loan Program ng Pag-ibig Fund para sa ating mga manggagawa. So as we know these accomplishments that we have made together, I am equally determined to push forward to accomplish even more for our workers. This year's Labor Day will also mark another milestone towards the realization of the long-envisioned and awaited Workers' Rehabilitation Center. This 50-hectare property of the Employees' Compensation Commission in Tanay will serve as a sanctuary and a place of rehabilitation for our workers and soldiers who suffer from work-related injuries. The building of this facility is a just and fitting honor to those who have sacrificed much for the progress of the nation. Sa lahat ng mga manggagawang Pilipino, muli ako'y nagpapasalamat sa inyo. Kayo, ang puso at kaluluwa ng ating lakas paggawa, ang nagsusulong ng ating tagumpay at ang dahilan kung bakit patuloy tayong nangangarap para sa isang mas maliwanag na bukas. Kayo, ang muka ng bagong Pilipinas. Magagaling, masisipag at punong-puno ng dedikasyon, kaya't nararapat lamang na bigyan ng dangal, respeto at paghahanga. Masa po kayo na ang mga manggagawang Pilipino sa loob o sa labas man ng bansa ay patuloy na aalagaan ng pamahalaan. Ang kanilang mga karapatan at kapakanan ay tiyak at tunay na tinututukan ng kinauukulan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang makabuluhang paggunita sa araw ng paggawa. Mabuhay ang bawat manggagawang Pilipino. Maraming salamat po. Thank you, Mr. President.